sa gabal sa paggalaw-galaw ng ating mga manok. Ito, di ko alam kung anong tawag sa ganitong damo sa inyo. Ayan po yung tinatanggal natin dito. Ayan, naglilinis tayo dito sa farm. Dapat ganito para malinis tingnan, para maganda sa ating mata. Ayan, kahit maliit lang yung ating manukan, kaya dapat mas malinis siya kumpara sa malalaking manukan. Dahil kapag maliit, ibig sabihin ay kaya-kaya natin na linisan. Dapat maging ganyan, kaya tinatanggal natin yung mga damo na makakapal. Yung ganung klaseng damo na naipakita ko sa inyo. At yung damo na yun, ang gagawin natin doon, gagawin nating beddings ng ating mga native na baboy. Yan. Kaya may pakinabang din. Lahat po na nandito sa area ng manukan, yan po ay may mga pakinabang. Kagaya nito, ito po ay ang Maria de Agua na mayaman naman o mataas sa food protein. Yan po ay pinapakain din sa ating mga native na baboy. At ganitong klase ng puno, ayan, ang dahon yan ay kinakain din ng ating native pigs. At ito po yung ating nakuha, yung tinanggal natin dito. At ito po ay idadala natin doon sa bundok, sa taas. Kaya tara, samahan niyo ako. Ayan, papunta tayo sa ating native pigs area. Ito pa rin yung daan. At may bitbit tayong damo. May bitbit tayong damo, isang sakong damo. Gagawin nating beddings ng ating mga biik. Ayan po, yung bitbit natin. Medyo malayo po ang area ng ating native pigs at ang pinag-aalagaan ng mga manok na panabong. Yan. Medyo mabigat po ito dahil damo, marami, makapal at may konting mga buhangin. At yan po ang bitbit natin papunta sa ating native pigs area. Yan, palusong na tayo kasi sa bundok yung pagitan nito. Nasa baba yung manukan, tapos ito taas, tapos pababa na naman. Yan. Maganda sa ganitong lugar para yung dumi ng ating mga alaga napa-flush out papunta sa baba. Yan. At nandito na tayo sa ating native pigs area kung saan nag-aalaga tayo ng mga native na baboy. At bit-bit natin ang gagawin natin beddings. Yan, finally, nandito na rin tayo. At yan po ang ating mga native na baboy. Yan. Yung dalawa na yon, yung maliit, apo nitong ating mama pigs. At yan yung gagawa natin ng beddings. Dahil tag-ulan na po, kung mapapansin ninyo, yung loob ng ating native pigs o yung kulungan nila ay maputik na. Pero papasok pa rin tayo para mailagay yung beddings para sa ating mga baby pigs, para sa mga ganitong maliliit na baboy. Ayan. Medyo maputik na po talaga. Ayan. Sobrang bilis lang nila alagaan at napakatipid. Dahil ang ginamit natin na materyales sa kanila, yung mga yero na nakukuha lang natin sa junk shop. Baka gusto nyo kainin yan. Ito po ay gagawin nating beddings para sa ating mga biik. Kasi tag-ulan na, kawawa naman ang ating mga biik kung wala silang beddings. Ayan po. Ayan po. May kabigatan. Ayan, bigat. Yan po ay magiging higaan ng mga maliliit na yun sa gilid. Ayan. Yan po yung ating mga inaalagaan dito na native pigs. Sobrang bilis lang alagaan at napakatipid. Yan. Low cost farming. Yan.
Kung gusto niyo mag-alaga ng ganitong uri ng baboy, o kung gusto niyo ninyong mag-alaga ng mga hayop pero kulang sa gastos, kulang kayo sa panggastos, yung native pigs po ay